Magandang gabi, Batangas. Ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Inilahad ni Mayor Beverly D. Macuja ang State of the City Children's Address o SOCA para sa taong 2022 bilang tampok na gawain sa pagdiriwang ng National Children's Month ngayong Nobyembre. Ang detalye sa report ni Marie Villena Luwalhati. Representatives na itatalagang makakaani. Si Mayor D. Macuja ang tumatayong chairperson ng City Council for the Protection of Children o CCPC. Ipinabatid niya mga programang na ipatupad na at mga gawain na isakatuparan na ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang lungsod, gayon din ang mga kasapi ng CCPC na naglalayong mabigyan ng matatag, panatag, maligaya at maginhawang buhay ang mga bata sa lungsod. Kabilang dito ang idinaos na Children's Congress noong December 2022 na dinaluhan ng mga estudyanteng may edad 12 hanggang 15 taong gulang. Napiling mga child representatives sa nasabing Congress sina Micaela Joy Magnayi ng Batangas City Integrated School at Nicolo Simon Balina ng Stonyhurst Southville International School. Nakapwa naging miyembro na ng CCPC at katuwang ng lokal na pamahalaan upang mapaigting ang pagiging child-friendly LGU ng Batangas City. Naging prioridad rin noong nakaraang taon ang mga programa para sa physical, mental at emotional health at well-being ng mga bata. Patunay dito ay ang inilaang pondo para sa supplemental feeding program, fresh milk, learning material supplies at iba pa. Binanggit rin ni Mayor ang mga ipinasang ordinansa na sangguniang panglungsod para sa kapakanan ng mga bata tulad ng curfew hours, strengthening local health nutrition program for mothers and newborn children in the first 1,000 days of life at iba pa. Idinagdag pa rin niya na nais niyang patuloy na maibigay sa mga bata ang 4 na saklaw ng karapatan, kabilang na ang karapatang mabuhay, umunlad, makisali, at mabigyang proteksyon. Katuwang niya sa adhikaang ito ang iba't ibang sektor ng lipunan. Hinikayat niya ang lahat na higit pang paigtingin ng advokasya para maisiguro ang magandang kinabukasan ng mga bata. Dumalo rin sa SOCA sina CCPC Vice Chairperson, Councilor Ched Atienza, na siyang nagbigay ng opening message, mga miyembro ng CCPC, Vice Mayor Eliza Cruz at mga city councilors, department heads, mga magulang, guro at mga mag-aaral. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Luwalhati reporting. Natanggap na ng mga EBD scholars sa kolehiyo ang kanilang allowance para sa first semester sa distribution na ginanap sa amphitheater ng Plaza Mabini mula November 17 hanggang November 23. Ito ay sa ilalim ng scholarship program ng pamahalang lungsod na isa sa mga priority projects ni Mayor Beverly D. Macuja na naglalayong mabigyan ng tulong pinansyal ang mga kabataan ng lungsod upang magamit nila sa kanilang pag-aaral. Ang naturang pamamahagi ay pinangasiwaan ng mga kawani ng Mayor's Action Center sa pangunguna ni MAC Head Dr. Mean Antenor, katuwang ang mga kawani ng City Treasurer's Office. May 5,559 na college students na EBD scholars sa lungsod para sa panuruang taon 2023 to 2024. Naglaan ang pamahalang lungsod ng 68.5 million pesos na halaga para sa scholarship allowance ng mga high school at college students sa lungsod ngayong taon. Sa kabuuan, nasa 32,500 na mga kabataan ang nakinabang sa EBD scholarship program mula na magsimula ang naturang programa noong 2018. Nagdaos ng Children's Congress sa ikatlong pagkakataon ng City Social Welfare and Development Office bilang pagdiriwang ng National Children's Month ngayong buwan. Ang detalye sa report ni Lisa Perez de los Reyes.
Layunin nito na maipabatid sa mga magulang ang mga karapatan at ang mga programang ipinatutupad ng lokal na pamahalaan para sa mga kabataang kabilang sa early childhood care and development. Ayon kay CSWDO Officer Yasmin Candaba, higit nilang pag-iigihin ang pagkakaloob ng mga serbisyong may kaugnayan sa pagsubaybay at pangangalaga sa mga bata, partikular ang pagtutok sa physical, emotional, mental at intelektual na aspeto ng mga ito. Naging panauhin sa nasabing okasyon si Assistant City Prosecutor Fiscal Marian Hermoso, kung saan binigyan din niya na responsibilidad ng mga magulang ang pangalagaan, mahalin at bigyan ng atensyon ang mga anak upang magkaroon ng isang masayang pamilya at komunidad. Ibinahagi naman ng Child Representative ng City Council for the Protection of Children na si Sofia Velasquez ang 10 karapatan ng mga bata tulad ng karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan, magkaroon ng maayos na tahanan, manahan ng maayos at tahimik na pamayanan, kumain ng sapat at nararapat, mabigyan ng sapat na edukasyon, may pahayag ang kakayahan at talento, karapatang makapaglaro at makapaglibang, mabigyan ng proteksyon sa murang edad, matulungan ng pamahalaan sa panahon ng pangailangan at magpahayag ng sariling saloobin. Ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay Healthy, Nourished, Sheltered, Ensuring the Right to Life for All. Kasama si Monina Fernandez, Liza Perez de los Reyes nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Isang magical at variety show ang ginanap sa Batangas City Sports Coliseum para sa mga daycare children sa lungsod bilang pagdiriwang ng National Children's Month. Narito ang report ni Liza Perez de los Reyes. Nagtanghal ang Melissa Dayog Musical and Variety Show sa Batangas City Sports Coliseum noong November 22 bilang bahagi ng National Children's Month celebration sa lungsod. Ito rin ay isang fundraising project ng Daycare Workers Association na pinamamahalaan ng City Social Welfare and Development Office upang gamiting pondo sa pagpapalawig ng daycare programs at services nito, gayon din sa mga trainings and seminar ng mga child development workers. Hangad din ang proyekto na matulungan ang pamilya ng mga CDW na naging biktima ng bagyo at sunog at karagdagang pondo para sa supplemental feeding ng mga daycare children. Ayon kay Social Welfare Officer 3 Daisy Arellano Garcia, isinagawa ang pagtatanghal sa pagdiriwang ng kabataan upang magbigay kasiyahan sa mga bata. Nagdulot ng aliw sa mahigit na 4,000 daycare children at kanilang mga magulang ang naturang show. Tampok sa variety show ang mga magicians, jugglers at acrobatic performers. Kasama si Ivan Barsa para sa Palakat Weekend News, Liza Perez de los Reyes reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Ating buhay ang hinahanap, may kalayuan, di man tanaw, di nauubusan ng tiwala sa sarili, lakas ng dasal. Alam mong sa dulo ng bawat taon, naghihintay ang masayang panahon. Lahat ng lumbay at paghihintay, ang damdamin ay tumatawid sa lupa, sa dagat o sa langit. Mainit na palad sa gabing malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito
wala naman tayong di nakayanan. Nasaan ka man, walang maiiwanan. Ang bawat isa ang ating tahanan. Damdamin ay tumatawid sa lupa, sa dagat o sa langit. Mainit na palad sa gabi malamig, pinaglalapit ng pag-ibig. Ito ang Pasko, pagmamahal ng pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipino. Lumalaki ang bawat puso, lumalalim ang pagsasama. Sa pinakamahaba, pinakamasayang Pasko sa mundo. Ito ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipino. Ang Pasko, pagmamahal ang pinagsasaluhan. Ito ang Pasko, inaangat ang isa't isa. Ito ang Pasko, Panginoon ang laging kasama. Ito ang Pasko, saan man sa mundo, the best ang Pasko ng Pilipinas. The best ang Pasko ng Pilipino. Pinangasiwaan ni Mayor Beverly D. Macuja ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal na barangay at sangguniang kabataan officials ng 105 barangay sa Batangas City noong November 20. Kasama ni Mayor D. Macuja sa naturang oath-taking si Congressman Marvy Marino. Kapwa pinaalalahanan ni Mayor at Congressman ang mga opisyales na maging mabuti at tapat na lider sa kani-kanilang barangay. Tiniyak din nila ang kanilang suporta sa mga isasagawang proyekto at gawain ng mga ito para sa kapakanan ng barangay. Hiniling rin ni Mayor sa mga opisyal at magiging disiplinado, manatiling simple at iwasang maging barako sa kanilang barangay. Pinaalalahanan naman nila ni Congressman Marino na dapat maging handa sa mga pagsubok na maaari nilang kaharapin. Marami anya silang responsibilidad na dapat gampanan. Hinikayat din niya na magkasundo na yung mga naging magkakalaban sa posisyon ng eleksyon at magkaisa ang lahat para sa pag-unlad ng barangay. Dumalo sa okasyong ito sina Vice Mayor Eliza Cruz, City Councilors, Board Members Claudette Ambida at Bart Blanco, dating Vice Mayor Dr. June Berberabe, mga dating konsihal ng lungsod at si City DILG Director Esther Dator. Formal nang umupo bilang ex-officio member ng Sangguniang Panglungsod ang bagong halal na Sangguniang Kabataan Federation President na si Marcos Manuel Castillo. Ang turnover ceremony mula kay dating SK Federation President Marjorie Manalo ay ginanap sa regular na sesyon nito noong November 21. Si Castillo ay nagwaging SK Chairman ng Barangay Bukal. Siya ay 20 taong gulang at 4th year Bachelor of Arts in Psychology student sa De La Salle, Lipa. Bilang isang student leader, sinabi niya na siya ang magiging boses ng mga kabataan sa lungsod.
Isusulong din aniya niya mapalawig ang educational assistance at maisulong ang mental health services bilang siya isang mental health advocate. Inaprubahan ng Konseho ang amendments ng Resolution No. 22-1511 Series of 2022 hinggil sa mga komiteng hahawakan at kabibilangan ni Castillo. Siya ang magiging chairman ng Committee of Youth and Sports Development habang magiging miyembro naman siya ng Committee on Women and Family, Environment and Urban Development, Health, Social Media and Online Transactions, Labor and Employment, Anti-Poverty and Informal Settlers, at Ways and Means at Education. Samantala, hinamon naman ni ABC President Councilor Angelito Dondon de Macuja si Castillo at mga kasamahan niyang opisyal sa Federation at sa lahat ng mga SK officials na patunayan na sila ang pag-asa ng bayan. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Gerson Sanchez, Rona and Daya Contreras, reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.